So, medyo, medyo nakakaano po 'yun, nakaka-confuse po 'yun. Dapat ay, pantay-pantay yung ating ano 'no, yung ating batas po, Mr. Speaker. Pwede na! Distinguished colleague, Madam Speaker, the case of Meralco and this particular bill na dinadaan po sa Kongreso, medyo may hindi ho magkapareho. Thank you, Madam Speaker. So yesterday we ended on the question about the stranded cost, Madam Speaker. So I would like to have a simple explanation about kapag na-take over na po ng Davao Light, yung mga areas covered by the Nordeco. So ano po yung mangyayari doon sa stranded cost? Yun po yung tanong ko kahapon. So can you explain? Alam po niyo, meron silang selection process, no? At itong mga obligasyon nila should be vetted, no? They should be validated, dapat po nilang pag-aralan. At it is just right na dapat po nilang sagutin ang mga obligasyon na to. Napag-usapan po sa hearing ito at they have manifested that they are willing to buy whatever has been bought at reasonable terms, and that they will abide by what the law requires. They definitely have no intention of skirting any obligation as long as it is indeed legal and still viable, with the end goal na dapat ho bumaba ang cost ng kuryente sa area. Kasi ho, kung napakataas naman po ng bentahan niyan, di wala rin ho epekto yan. Hindi rin ho bababa ang presyo ng kuryente sa lugar na yan. So that is actually the end goal, no? This entire discussion has its the end goal, really, and the objective of this bill is to be able to give two things: better service, lower price. Thank you, Madam Chair. Distinguished colleague. Well, mukhang hindi po siya naging responsive, Madam Speaker, doon sa tanong ko. Kasi kung i-cover nyo na nga po yung area, so kung may mga matitira pa ng mga consumers doon sa Nordeco, so yung yung magbe-bear noong gastusin doon sa mga natirang may contract ang Nordeco na hindi pa naman tapos dahil hanggang 2028 pa yan. So ang ibig sabihin nun, paano mapapamura ang presyo ng kuryente doon sa mga naiwanan? So yun po yung yun po yung tanong ko. Yung pangalawa pong tanong ko na naiwan kahapon, willing ba ang Davao Light na magtayo ng kanilang infra just in case itong Nordeco ay hindi nila ibigay or ibenta itong mga infrastructure? Saan ba yan papasok, sa transition or saang period po yan, no? Kasi maganda, ako sa tingin ko, Madam Speaker, maganda naman siguro kung merong competition dyan. Baka mapapababa natin yung kuryente. Kasi yung mga existing na mga infra dyan, puhunan na yan ng Nordeco at ng mga member ng cooperative na nagtulong-tulong para dyan. So yun, yung huli nating tanong kahapon na dapat paliwanag lang po na simple sa ating mga kababayan. Well, yung tanong na yan ay sinagot ho kahapon at sinabi naman willing po sila magtayo ng kanilang mga poste at kanilang mga alambre at wiring, electrical wires, if needed, no? They're willing to go through that exercise. Okay. Tapos yung matitira po na, kasi di ba, yung sinabi niyo po kanina, yung the area that will be left, sila ba yung magbe-bear nung cost noong contracted na mga supplier ng Nordeco for the time na from now, 2025 hanggang 2028 na mag-lapse? Opo. So, yung 34 megawatts na matitira po sa Nordeco, opo, ay
kung papatakbuhin ho ng Nordeco, then, yeah. So, tingnan ho natin. So, sino po yung magbabayad? Ano po? Kasi sino po ang magbe-bear ng pagbabayad doon sa mga existing na contract po ng Nordeco na kung saan, 'di ba, kasi itong sinabi natin kahapon yung 7 na mga suppliers na under contract with the Nordeco, kapag halimbawa next year ma-turn over na yan o ma-take over na yan or makuha na yung franchise, ano po yung mangyayari? Yun po yung tanong natin kasi yun po yung yung we term it stranded cost. Opo, yung concern niyan, dahil yan po yung pag-aari po ng Nordeco, so sila ho dapat mag-usap, no? Sila at saka ang DLPC ang magkasundo. Paano ho mangyayari doon sa excess supply? Kung meron, at tunay na meron po silang mga tinatawag na inventaryo na kailangan ho bayaran ng DLPC. That's already, to me, beyond the committee as to yung mechanics ho ng pag-uusap ng DLPC at ng Nordeco. Dapat po sila ho magkasundo at for all we know, baka magkasundo sila at eventually ay mapunta ho lahat sa DLPC po yung siya sa dating supply para po wala na ho tayong stranded cost. No? So, yan ay isang bagay na ipaubaya na po natin sa dalawa. Madam Speaker, ito bang bill na ito, essentially, the primary purpose is to amend the franchise of Davao Light? Can you please repeat? Ito bang bill na ito, House Bill 11072, the aims to amend the franchise of Davao Light, granting them an expanded franchise territory? No, I think it's to amend the question is to amend the... Well, Madam Speaker, sige, simplihin ko muna. So, hanggang kailan po yung franchise ng Davao Light Power? Hanggang kailan po yung franchise? Ang franchise ng Davao Light. (2051). 2051. Okay, so yung 2051 na franchise po ng Davao Light, so meron po doong defined na mga area of responsibility, correct? Correct. Doon po sa northern Davao del Norte, Davao de Oro, saka Sur. Okay, so kung 2051 po yan, pero dito sa bill natin, essentially, parang nakikita ko po na you are amending the franchise of Davao Light, expanding its area of responsibility. Madam Speaker, distinguished colleague, opo, we are amending the franchise of Davao Light. Okay. And expanding its coverage. I attended twice or thrice discussion on the franchise, no, renewal of franchise of Meralco. At meron din silang proposal doon, yung sponsors natin sa committee, parang nag-propose po ng expansion ng mga territory or yung area of responsibility ng Meralco. Pero ang nangyari po diyan ay parang hindi pinayagan ng committee. Ang ating mga sponsor naman ay pumayag naman, no? Sa pagre-renew ng Meralco, bawal yung magdagdagan, yung area of responsibility. So anong pagkakaiba nito ngayon doon sa Meralco na inaprubahan natin ng renewal ng franchise na hindi pinayagan ng committee na madagdagan yung kanyang area of responsibility. Kasi dito, may existing franchise ang Davao Light na merong kasalukuyang area of responsibility. And now we are adding or dinadagdagan natin, no, yung area of responsibility. So ano pagkakaiba niyan ngayon? So nalilito ako, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleague, alam po ninyo yung Meralco pupunta sa area
na hindi naman po pumapayag ang mga LGU. Yan ang isa sa mga naging problema po dyan. At wala po silang suportang nakuha sa iba't ibang mga LGU. At yung mga bill na ating minungkahi did not talk about expanded areas. So meron pong isa, nagmungkahi po noon, withdraw na rin niya kasi nakikita niya na masyado pong magiging salimuot dahil wala hong suporta sa LGU. Ito naman po, baliktad. Ito, hinihingi, kaya ho minungkahi ito ng 3-4 na kasama po natin dito sa Kongreso dahil nagsimula po ito sa LGU. So, Ang LGU po mismo humihingi ng palitan na ang kanilang ang DU ang nagsusupply ng kanilang kuryente at gamitin yung ginagamit sa Davao City. so, Madam Speaker, nasa batas po ba yan na every time, halimbawa yung LGU, ayawan niya lang itong cooperative na ito, na pwede niyang sabihin na i-take over na to or gawin na itong mag-apply sila ng franchise dito sa Kongreso na kahit na may mga existing. Eh kung sabihin lang ng LGU, papayag na tayo doon. So dapat consistent tayo doon sa rules or consistent tayo doon sa law. Kasi parang nakikita ko ganito rin yon yung nangyayari ngayon doon sa Davao Light at saka doon sa Nordeco, no, Sir Speaker. So this would be a bad precedent kung mapapayagan natin itong panukalang batas na ito na mangyayari. Dahil remember, meron pa yung 3 years period, no? Kapag may ganyan na LGU magsabi na ayaw na nila ito. So, tapos may sponsor tayo na mga kasamahan na mag-i-sponsor ng franchise, encroaching doon sa existing na franchise. So, medyo nakaka-confuse po 'yon. Dapat ay pantay-pantay yung ating yung ating batas po, Mr. Speaker. Madam Speaker. Yeah, Madam Speaker, distinguished colleague, pantay-pantay naman ho eh. Katulad ho ng Iloilo, katulad po ng Bacolod, pinapayagan naman po natin. At pareho naman po ang ginagamit po nating patayan. Ito lahat nagsisimula po sa request po ng LGU. Nagsisimula po to sa request po ng mga taong naninirahan doon. Sila na po nagsasabi na mataas ang kuryente, sila na nagsasabi hindi magandang service, kaya po dito ho pumasok ang mga representante ng ating lugar na yan para imungkahi itong batas na to. Yes, nandun na nga po ako kasi may existing pong franchise na nandoon po ang Nordeco. Ang tanong ko lang po kasi parang to ng Meralco, di ba? Sabi nyo kasi hindi na-expand yung area of responsibility ng Meralco. Hindi natin yan papayagan. Labag kasi yan sa batas, no? No, na hindi pwede. Pero bakit dito sa Davao Light na franchise, papayagan natin po 'yun? 'Di ba? So yun po yung tanong ko, question talaga yan ng na basic na question. Kasi buti sana kung tapos na, pwede silang mag-compete for franchise kung alin doon yung pwede or pwede silang magsabay kaya lang hindi mo na i-overlap, no? Hindi magkakaroon ng overlap. So parang mayroon po tayong question of legal or law doon sa ginagawa natin kasi sa Meralco nga, hindi natin pinayagan. And yet, dito, sa franchise ng Davao Light, na mag-e-end ng 2051, na meron silang area responsibility. Tapos, nandun yung Nordeco, igaganon ng Davao Light, yung franchise niya, i-expand niya. Basically, ganon din po yung nangyari doon, Madam Speaker. Expanding yung franchise nitong Davao Light. Opo. Distinguished colleague, Madam Speaker, the case of Meralco and this particular bill na dinadaan po sa Kongreso, medyo may hindi ho magkapareho kasi sa prangkisa po ng Meralco, they are authorized to
yes, they even had a provision na sinasabing o through referendum ay pwede na po silang pumasok sa iba't ibang LGU. Pero yan po, yung provision yan ay ating pong tinanggal. No, kasi gusto ko natin na lahat po dumadaan po dito sa Kongreso. At during the time ay sabi ng committee at ito pinagbotohan on a majority vote na dapat lahat ho ng expansion, lahat ho ng amendments sa franchise dapat po dadaan sa committee at dadaan po sa Kongreso. That's why Yes. So, yun nga po yung- itong diskusyon po na yun Yes. ay pareng-pareho. Yes. May nagmungkahi at talagang dumating ang mga LGU, sinabing pwede pong palitan na po natin dahil matagal na kami nagtitiis sa mataas na presyo at sa hindi magandang serbisyo. Kaya naman po pumasok po itong mungkahi ng mga representante ng lugar na yan. Okay. Madam Speaker, mukhang hindi tayo magkakasundo doon, no? Kasi iba po yung interpretation ko, iba naman po yung interpretation ninyo at ng sponsors ng bill. So, hayaan na lang natin yan later on. Kung ito po ay iakyat sa Supreme Court, makikita yan. Anyway, I'll go on to my next question, Madam Speaker. Madam Speaker, is the sponsor aware of the fact that member consumer owners or the MCOs of Nordeco have over time invested in the cooperative in the form of a reinvestment fund for sustainable capital expenditure or the RFSC, which in turn became their owner's equity. So, remember po, no, itong Nordeco is composed of 240,000 households na dito po sa cooperative, sila po yung may-ari. No? And through the years na nagko-consume sila ng kuryente dito, nakapagkaroon na sila ng tinatawag nating RFSC na naging naging owner's equity. So ano po ang mangyayari doon? Kasi if this will be turned over now to the Davao Light, papayag ba ang Davao Light na bayaran itong equity na to? Alam ko, hindi naman in the form of dividend ito, no? Equity ito ng mga miyembro in the form of sa mga services, etc. So ano pong plano doon ng Davao Light? Ito po'y dapat magkwentahan po silang dalawa dahil, Madam Speaker, distinguished colleague, we will also have to understand na yung perang yan, I will assume, ay wala na rin po dyan. Dahil ito po'y sinasama na sa bill. Itong particular fund na binabanggit nyo, naka-factor in yan sa bill nila. And usually, itong pondong to, ginagamit for their capital or their capex. No? So, binagastos po nila yan. So, as to magkano, paano, we're not in a position to say how that's going to be reimbursed because I think, first and foremost, the cooperative should inform the members saan nagamit yung pera at magkano po bang balancing pera ang hawak po nila. So, kung may pera po, at ito'y naging batas, then they will have to return that money to the members. So remember The money is in the possession of the cooperative. Remember po, Mr. Speaker, ang cooperative po ay non-stock, non-profit Correct. yan. Kaya binibigyan nga natin yan ng ng mga incentives, no? Opo. At itong 278 o 240,000 na household na nagmamay-ari ng Nordeco ay kasama sila diyan na nagpaunlad, dahil sa pag-consume nila ng kuryente, lumaki itong owner's equity. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na bahala na diyang mag-usap ang Nordeco at saka itong Davao Light, no? Kasi interest ito ng ating consumers. Remember, 270 households yan na dapat ay malinaw yan doon sa bill natin.
no, Mr. Speaker, kasi ang bill natin parang talagang ang main lang mag-expand ang Davao Light ng kanilang ng kanilang franchise o ng kanilang area of responsibility. But anyway, isa rin po yan na tanong po na dapat siguro baka hindi yan masosolve dito sa level natin. Next, Madam Speaker, meron kasi dati sa Samal Island na open yan, no, na hindi pa yan kinukuha ng Nordeco or hindi pa yan under ng Nordeco. So, bakit kaya ito ay parang sa namin, sa information namin, mga 1.2 kilometers lang yan doon sa sinasakop po ng daylight. Bakit hindi agad dyan na nakuha ng daylight? Hindi po nakuha ng Davao Light. Yung Samal yung Samal Madam Speaker, hindi po na-applyan itong Samal Island po, tama po. Kasama po. Kasama po ito sa Norte. Opo. No, ang layo ng franchise na malayo po yung franchise. Ang layo po ng franchise ng Davao Light sa Samal ay mga 1.2 kilometers nung unang panahon. So hindi po ito nakuha ng Davao Light. Kasama po. Kasama po ng Davao Light kasi po ang Samal mas malapit po sa Davao City po 'yan. Okay. So mas madali po silang sinama na po. Paservisyohan po. Kasama po. Okay. Iba pa po ba yan, Madam Speaker, dun sa Island Garden, City of Samal? Yan po yun. Okay. Sige. Thank you po sa pag-clarify, Madam Speaker. Meron pong mga mini hydro generator mula sa Binuling, Penaplata, Samal Island. Kumusta na po ngayon ito, Madam Speaker? Di ba ito po ay proyekto ng Davao Light at Mindanao Development Authority. Ano na po ang nangyari dito, Madam Speaker, dun sa sinasabi nating mini hydro? Kasi di ba gusto rin nating palawakin yung mga renewable energy. So ano po yung nangyari dito, Madam Speaker? Madam Speaker, distinguished colleague, yung particular na binabanggit yung proyekto ay under po sa Nordeco po yan. Hindi po under sa Davao Light yan. Kasi, so dapat po ang Nordeco pong tanungin. Hindi po, ito po yung proyekto ng Davao Light. Mini hydro generator mula po sa Binuling, Penaplata, Samal Island. Sabi nyo, nasa Davao Light siya. Wala pa ho. Ito na nga yung bill, sinasama po sila. So right now, as we speak, they are not operating in Samal Island. So therefore, yung binabanggit po nyo are assets of Nordeco. So hindi po natuloy ang pag-ooperate? Pwede ho natin tanungin sa Nordeco ho yan. Kasi Nordeco po yan. Okay. Sabi po kasi ng ERC sa nakaraang hearing, doon sa isang hearing po, magkakaroon daw po ng 30 cents na per kilowatt hour na increase sa buong prangkisa ng Davao Light at Nordeco. Nakonsulta po ba dito yung mga households natin sa Davao City? Yes, opo. Nagkaroon ng consultation po yan. At yung hindi nga pag-operate na binabanggit po ninyo, kung ito po ay parte po ng Nordeco, ay isang patunay na meron po sila mga lapses. Meron po sila mga assets na hindi na na-operate, kaya hindi na nasiservisyo ng tama ang mga tao doon sa lugar na yan. Okay. Next, Madam Speaker, di ba ang North Sun na pagmamay-ari po ng Aboitiz, tama po ba? Ang North Sun ay pag-aari ng Aboitiz, ay nag-ooperate noon sa Mount Diwalwal na minahan sa Moncayo, Davao de Oro ng 13 years or 15 years ang kontrata. Ngunit bakit hindi tinapos ng Aboitiz ang kontrata at si Nordeco ang sumalo sa kontratang hindi natapos ng Aboitiz? Ito rin po ay parang isa rin yata itong renewable. Tama po ba?
How do you North, spell? North? North Sun. North Opo, oo, North Sun, North. North Sun. Ano nang nangyari dito sa kumpanya po at bakit naiwan ito? So, kasi natatakot lang din ako, no? Sa mga ganitong mga magiging dagdag na area of responsibility ng Davao Light ay mangyari din ito na hindi naman tinapos, sinalo din ito ng Nordeco. Diba? So, ano na po nangyari dito? Pwede po nating mahingi kasi that's a new, a discussion, a subject matter that was never discussed in our hearings. May we have a copy of the SEC to show that that is owned also by Davao Light? Opo. Or the Mahalaga ito, appointees? Mr. Speaker, no? Dahil may mga proyekto ang Davao Light na naiiwan, no, Opo. ng nasasaluyan ng Nordeco. So ayaw lang natin na later on na magkaganon din ano yung mga proyekto. No? At lumalabas na pilit na kinukuha ng Davao Light ang Nordeco at maaring ang iba pa na mga electric cooperatives dahil para mayroon itong pagbentahan ng mga generating plants nito. Dapat, Madam Speaker, busisiin kung ilang megawatts ang pagmamay-ari ng Aboitiz bilang generation company at ang megawatts na nasakop nito bilang distribution company. Maging monopolya na ng Aboitiz ang energy sector mula sa generation hanggang sa distribution. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit itong EPIRA para wala pong monopolya sa sektor ng enerhiya. Pero bakit ngayon parang binibigyan na natin ng responsibilidad ng gobyerno ang isang kumpanya o ng oligarch kasi meron ng generation ito, meron na ring distribution ito, no? Na sinasabi nga natin na dapat hindi nangyayari ito dahil nagkakaroon dito ng conflict of interest. So, yun lang naman po, no, yung mga observation natin. Isa pa pong issue, Madam Speaker, ano na po halimbawa mangyayari doon sa mga kawani o doon sa mga personnel na mawawalan na po ng trabaho later on kung matitake over na po yung mga area na yon, Madam Speaker. That, Madam Speaker, distinguished colleague, that question has been asked many, many times in the various hearings of the committee. And Davao Light, through its representative, its president, has manifested that they will fulfill their mandate, that they will absorb those that are qualified. They will make sure that most of them will be hired, just like the different areas that they have operated in the past. Ang commitment na yan ay para sa isang kumpanya, mas madali pong kumuha yung tagaron at saka yung marunong na ho. Kaya it is not logical for them So, not to i-absorb hire later on, and not to absorb these people. I-absorb din po Opo. yung mga personnel. Okay, so yun lang po na yung gusto nating tiyakin, Madam Speaker, no? Opo.